um, workshop. Ayan. Sa ating mga nasa on-site, excited na ba kayong mag-workshop? Yes. Excited na daw sila. Yes. Gaano kayo ka-excited? Super. Super excited. So may mga naaalala ba kayo dun sa mga shinare ni Sir Joseph, mga tao na nakakatrabaho nyo na nandun sa maturity level 1, 2, 3, 4. Tsaka ano pa ulit? Wow. Good afternoon. Watching from SDO Tapat, Upper Bikutan National High School, Ma'am Flor de Lee. Ayan, ilang hakbang lang, nandito ka na. Gusto mo bang pumunta dito on-site? Okay. So habang nagsasagot po kayo ng attendance, at salamat po ulit sa mga nagpo-post ng ating attendance link. Ayan, mga kasama nating keyboard warriors. Ayan. Hi, Miss Grace. Hello po, good afternoon po. Kumusta naman? Ayan, magsha-shoutout po pala tayo, Ma'am Irene. So nakaready Yes. na po ang ating afternoon or PM attendance link. Yep. So kumusta po sa Iliana Bayview College? Saan kaya yon? Sa Iliana Bay. Sa Iliana Bay pa din. Opo. Ano? Sana pakilagay po ang lugar ng Oo, inyong pong institution. yes. Para alam natin, pag nag-shoutout kami, at least alam natin kung lugar. saan. Yes. Ang layo nun. Baka Di ko mamaya alam, condominium pala. Ayan. Meron Okay. pa from... Ayun. Ano to? So keep them coming in po. Oo, tingnan natin dito. Okay, wala pa silang lugar. Shout out muna natin yung mga institutions kung saan nanggaling yung mga kasama natin on-site. Shout out sa CSEP Law. Ano yan? CSEP Law. Ayan, CSEP Law. Ayan. Shout out din sa PUP Santa Mesa. Ayan. At saka sa PUP Taguig. Ay, sorry. Shout out din sa PNRI or Philippine Nuclear Research Institute. At ngayon ay naaprubahan, di ba? Recently, yung paghihiwalay nung dalawa, isang regulatory body at saka R&D, tama ba? Yeah, yes. So, mas matututukan na ngayon, no? Ang galing. And then, from UP Diliman naman. Pareho kayo doon sa UP Diliman. Yes. Oo. Ayan. Regular na ata ito, ma'am, no? Si Sir Emmanuel, regular talaga to. Oo. Ang mga regular visitor. Ayun, ma'am, may shout-out po kay Frances Gala from La Consolacion College, Manila. Ito, taga Manila, ma'am, sure ako. Manila. Kasi may Manila na. Nakalagay, Yeah. no? Ito naman, from NVHS Magallanes, Sorsogon. Akala ko Magallanes din dyan sa... Sa Sorsogon pala. Oo, sa Sorsogon. Alayo pala nun. Oo nga. Shoutout po from Cagayan State University. Hello po, magandang hapon po. Ayan, shout out sa Katiil National Agricultural High School. Naalala ko yung Katiil kasi nagkaroon tayo ng isang episode doon sa DOSTV sa Katiil. Saan po ito? Yes. Sa... And doon din yata tayo nagkaroon ng yung deployment office. Ng Starbucks? Oo, ng Starbucks. Wow. Na yung area nila hindi madaling puntahan, Miss Grace. Far-flung So, space. yeah. So, binuhat nila yung Starbucks kiosk. Tumawid ba, ma'am, ng ilog? Yes. Nagdagat. Anong level po? Oo. Shoutout po from Cagayan State University. Hello Ba? po. Ay, akala ko marami sila. Isang pangalan. Ang pangalan, Ang nagdalawa galing, lang siya. yes. Para sure ball na ma-announce. Yes. No? Uy, shout out kay Ma'am Mabel Palafox na watching ngayon. Nandyan siya, nakita niyo ba? Ayan. Sino po si Ma'am Maribel? Si Ma'am Maribel ay dati po na nagtatrabaho dito sa STII. Oh, Dati siyang supervisor din sa Information Resources and Analysis okay. Division. Hello po, ma'am. Oo. Yan, ma'am. Good afternoon from WMSU SU Pagadian Campus. Oo. Acronym siya. Although di ko alam kung ano yung WMSU SU. No?
Yan. Mindanao State University. Western Mindanao State. Oo, yung ganon. Okay, sana tama yung sinasabi Oo. natin. Watching from Surigao del Sur. Wow. Hello po, good afternoon po. Watching from Batangas State University, the National Engineering University Lipa Campus. Oh, speaking of Batangas State University, nandun ngayon ang ating PRC monitor, Si Sir Alexander Lunar. Yes. Yan, hello po, Sir Alexander. Mm-mm. Shout out, University of the Philippines, BGC College of Law Library. Oh, hello sa inyo dyan. Shout out po from St. Thomas Academy, Avida, Santo Tomas, Batangas. Ay, marami sa Batangas, Oo, ha? oo nga. Okay, ito pa. Shout out kay, ito parang family to, no? Kay Joshua Lovic Abaya and Emmy Regino. Ayan po. Okay. Yan, shout out po sa inyo. Shout out from John Buco, Colegio de Jimenez. Kanina pa to, ang galing. Samis Occidental. So ayan, magkakasunod ulit sila. Tapos mamaya sunod din si Misamis Oriental. Ayan, no? Kailangan kumpletuhin yung dalawang yun. Opo. Oh, may isa pa, oh. Oo, eto naman. Good day from El Cup or La Consolacion University, Philippines, Malolo City, Bulacan. May Malolos din tayo dito. Sa Bulacan lang yun. Sa Bulacan. Okay. Opo, Malolos, Bulacan. Okay, shout out po, Intelligence Team of Bliss Batch 2023 of USEP Davao. Hello, good Oh. afternoon po. At shout Bliss, out. tapos Yes. Intelligence Team. Oh, meron palang ganun po. Ano? Oo nga. Okay. So, shoutout po, Talibon, Bohol, Blessed Trinity College, Agustinian Recollect Sisters. Shout out from Northeastern Mindanao Colleges, Surigao City. Yan. Shoutout po, West Visayas State University. Hello po. Shout out po, University of Nueva Caceres. Tama yung pagbasa ko. Caceres, Naga City, Camarines Sur. Ayan. Good afternoon. Watching from BSU, Batangas State University, the National Engineering. Yun, naulit ko lang po. Ano? Oo. Ibig sabihin, nanonood talaga sila no? Shout out from US or from us. University of Northeastern Philippines, Bicol Region, Camarines Sur. Ayan. Good afternoon, everyone. Gusto niyo lang tayong good afternoon Oo. na lahat. Ayan. Good Galing. afternoon po. Oo nga. Hello. Ayan, shout out from Misamis University Learning Resource Center, Osamis City. Ayan, hello po. Good afternoon po. Isabela State University Library. Hello. Wow, naimbag nga malum kata kayo dita. Ilocano pala doon, Ma'am Irene. Yes po. Okay, Ilocano. Or, I'm not sure kung ano yung ibang language nila, pero alam ko majority of them, Ilocano. Yeah. Meron din po, Ma'am Irene, Leyte Normal University, Tacloban City. Ano bang salita naman sa Leyte? Parang Waray. Waray. So If how I'm do you not say good mistaken, afternoon Waray. in Waray? Ano po? How do you say good afternoon in Waray? Hindi po ako Waray, pero ang alam ko lang Baka po, alam pag mo. Leyte, Waray po ang kanilang Okay. dialect, Parang language. na-interesting Nakikorek matuto. po ako kung mali po ako sa mga taga-Tacloban or Leyte. Hello po. Leyte pa din sila, Ayan, merong university. President Ramon Magsaysay State University, Zambales. Hello po. Okay. Uy, meron ding PUP, Binyan Campus. Hindi magpapatalo ang PUP. Go. Oo nga. Okay, so, sana makumpleto yung attendance ng mga PUP, no? Kahit kami from Luzon, Visayas, Mindanao yan. Kumpletuhin natin yan. Oo nga. Zambales din sila. Okay, hello po. St. Joseph College of Bagao Library. Ayan. Okay, so hopefully na-energize na kayong lahat at buhay na buhay kayo dyan sa mga kasama natin online via FB Live. Nasanay ako sa Zoom. Okay, so Miss Grace, hindi na natin patatagalin pa, no, ma'am? Yes. Mag-start na tayo. Atin pong muling tawagin ang ating pong resource speaker, Sir Joseph Marmol. Good afternoon, sir. Good afternoon ulit. Okay pa ba? Busog na ang lahat? So ngayon, habang
busog pa naman, ang gagawin natin ay workshop part na. I think na-provide na kanina no, yung mga links na gagamitin para sa workshop natin. Yan. Meron na bang download or na-distribute na itong least preferred coworker measure? Ito na yung chance ninyo. So paano ba siya gagawin? Una, mag-isip tayo ng colleague natin sa work na ayaw natin makatrabaho. No? Kahit imagination na lang siya. So, isip tayo ng, hindi naman siya offensive sana, no? So, isip tayo ng tao na yon. So, yun yung unang challenge. Yung pinaka-favorite nyo na ayaw makatrabaho. Yan. Kasi may mga qualities kayo na ayaw niya. So, isip. So, kapag na-receive na ninyo yung paper sa online naman, I hope na-download ninyo itong document na ito. Kung hindi naman na-download sa isang piece of paper, meron lang naman 18 no, na items at numbered yan, ang Likert niya ay 1 to 8. Pero huwag kayong malilito. Kasi from left to right, pwedeng magbago ang counting from 8 to 1 o pwede rin namang from 1 to 8. So ibig sabihin, iisipin niyo talaga ng mabuti. Halimbawa, number 1, kung pag-uusapan yung pleasant to unpleasant, 1 yung pinakamababa, no? At 8 yung pinakamataas. Alin kaya dyan yung least, no, preferred coworker ninyo kung i-evaluate nyo siya? So simulan nyo from 1 to 18 at titingnan natin yung resulta later on. Sige, you have 10 minutes to do this. Okay po, clarification lang po sa ating mga online po, online na participants po. Kung hinahanap nyo po ito na mapasama doon sa template, no, nakapost naman po ito ngayon. Hindi po namin aalisin. So ito po ang inyong reference or guide sa pag-accomplish po nung template na dinownload nyo. Klaro po ba? Comment yes po kung maliwanag po, pero kung hindi, ulitin po natin yung explanation po. So again po, ang dinownload nyo lang po kanina, yun pong template para po sa ating FB Live participants. Kung hinahanap nyo po ito, hindi po siya kasama kasi po nakapost naman po ngayon dito, nakadisplay sa atin pong screen. So ito po ang gawin ninyong guide or reference in answering the workshop template. O kaya, pwede rin namang number 1. Anong score ko? 8765431. Pwede naman yun, di ba? Number 2. Oh. Yan. Alin kaya doon? 8765431. Yan.
Okay, ulitin lamang po natin yung instruction. Kanina po, yung link sa workshop template, yun lamang po ang ida-download. Pero ang reference, okay po, sige po. Ayan, so, ayan, para mas klaro, okay, ganito po yung gagawin. Ito pong least preferred coworker or LPC is different from the assessment. So, wag niyo po munang gagamitin yung self-assessment. Ang gagawin po natin dito, sa ating mga nasa online, yan, ang gagawin po natin, pwede po kayong magsulat. So, ang instruction po dito, think of the person with whom you can work least well. He or she may be someone you work with now or someone you knew in the past. So, kayo na po yung bahala kung gusto nyong isulat yung pangalan niya sa papel o hindi. Okay pa? Ngayon, Reveal. yung 1, 2, 3 hanggang 18, ayan, pwede nyo pong isulat naman ito sa papel. For example, ito yung taong to, for example, yung iniisip nyong tao ay Irene, kumbaga. So, isipin nyo lang siya na siya si Irene. Tapos, sa number 1, pleasant, going towards unpleasant. So, yung scoring ni pleasant is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, si Irene ba ay pleasant? Kaya ilalagay ko siya sa 7? Or unpleasant siya? Kaya bibigyan ko siya ng score na 1. So, isusulat nyo lang po iyan sa papel, kahit anong papel po. Okay? Kung nagta-type po kayo, kung naka-desktop or laptop po kayo, pwede nyo pong isulat dyan. So, itong 18 items po na ito, pleasant, friendly, rejecting, tense, yun. I-check nyo lamang po yung format ng scoring. Kasi yung pleasant, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Going towards unpleasant, yung 1. Yung rejecting, rejecting is number 3, nag-start siya sa 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, going towards accepting. So, titingnan nyo po kung ano yung naka-flash sa screen. Tapos, ito lang po yung basis po ninyo sa pagsagot. So, isa lang po yung taong iisipin nyo po dito. Ano po? Hindi isang tao yung 1, tas ibang tao ulit yung number 2, ibang tao ulit yung number 3. So kung halimbawa si Irene na yung naisip nyo po, siya na lahat yung bigyan nyo po ng rating from 1 to 18. Clear po ba tayo? Okay na po ba sa ating mga nasa online? Sa ating mga keyboard warriors? Wala na. Okay. So hopefully klaro na tayo. And meron na lamang po tayong ilang minuto for this one. Ilang minutes na lang po ang natitira? Extend. So, okay. So, tapusin natin to ng 120. Okay, 120. Titingnan natin mamaya kung ano po yung mga sagot ninyo. Okay po? So, I hope klaro na po yan. And enjoy thinking and scoring.
Ayan. So, sa mga mahina po ang signal, babasahin ko po yung mga number, ay yung item per item. Ayan. Okay. Again, sa mga mahina ang signal, pag blurry po yung inyong screen, you can refresh your browser kasi baka mahina po yung signal ninyo. And ayan, kung hindi nyo po talaga mabasa, eto, makinig po kayo dito sa sasabihin ko. Or, ayan. Okay. So, number 1, pleasant. Ang scoring is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang opposite niya is unpleasant. Number 2, parang quiz na to no? Quiz na to. Number 2, friendly. Ang scoring ng friendly is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moving towards unfriendly. Number 3, rejecting. Ang scoring is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Going towards accepting. Number 4, tense. Scoring is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Going towards relaxed. 5th, distant. Ayan. Distant, number 5. Scoring is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Going towards close. 7 is supportive. Scoring is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Going towards hostile. And then number 8, boring. Number 8 is boring. Scoring is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Going towards interesting. Yan. Number 9. Number 9 is quarrelsome. Scoring is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Going towards harmonious. Okay. Next is 10, gloomy. Ang gloomy, ang scoring niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Going towards cheerful. 11, open. Ang scoring niya is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Going towards closed. So, with ED yan. Number 12, backbiting. Ooh, backbiting. Ang scoring niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Going towards loyal. Gusto natin yan, loyal. 13 is untrustworthy. Scoring is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Going towards trustworthy. 14. Yan. May aftershock po kaming nararamdaman. Okay. Ingat po kayo sa Iloilo City. Ingat po kayo dyan. Next is number 14. Considerate. Number 14, considerate. Scoring is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Going towards inconsiderate. 15 is nasty. Ooh, nasty. Scoring is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Going towards nice. 16, agreeable. Ikaw ba ay agreeable? Or yung tao bang iniisip mo ay agreeable? Ang scoring is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Going towards disagreeable. 17, insincere. Scoring is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Going towards sincere. And finally, number 18. Kind. Scoring is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Going towards unkind. Ayan. So hopefully nakapag-score na kayo dyan. Sumabay kayo sa pagbabasa ko. No? So nasulat nyo na kung sino yung, naisip nyo na pala, yung tao. Tapos, sabi kasi sa nabasa ko kanina, tayo pala yung magiging judgmental dito.
So, kayo ang mag-rate kung nasaan siyang banda. Okay? So, positive or negative. Ayan. So, okay na ba tayo? I think. Ayan, last 2 minutes. 120 po, no, Ma'am Irene? Yes. Okay. So, tama ba? 2 Yes minutes. Po. That's 2 minutes po. Okay. Ayan, sa mga namumroblema po sa attendance link, paki-copy po sa inyong browser yung link ng ating attendance. Okay? Okay, Ayun. 1 minute remaining po. Nice. Ito po ba ipe-present, Ma'am Irene? I-discuss po mamaya ng ating resource speaker kung ano po yung equivalent na interpretation Oo, may ng interpretation. total score ninyo. Kasama po ba dito ang reveal kung sino ang taong ito? Pwede. Curious kami dyan. Wow, joke lang. Pwede. Pwede. Okay. Mostly daw, 3, 4, 5, 6 sasagot. Nandun sila sa safe side. Ganun yun, Sir Joseph, no? Sa gitna. Yun. Di bale, hindi nyo naman isusulat. Pero kung gusto nyo namang i-reveal, okay lang. Parang excited ako, Ma'am Irene, no? Kung paano ito nag-work. Ayan. So, sa iba, sabi nila, yung mga hindi makaklik ng QR code, pwede nyo daw pong gamitin pala si Google Lens. Ayan. So, ang dami na nilang alam na pwedeng gawin. Ayan. Wala po akong link ng workshop. Ayan. Yung link po ng workshop, nandyan lang po sa comment section. Okay? Yan. So, hindi nyo po isi-send ngayon sa oras na ito yung output po ninyo. Ang gagawin po natin, papakinggan natin si Sir Joseph kung ano yung interpretation ng lumabas doon sa score sheet ninyo. So, hindi natin ba tatagalin to? Back to you, Sir Joseph. Alright, in time for presentation po. Alright. Sige. Ano nga bang ibig sabihin ng mga sinagot ninyo na numerical values, no, dito sa least preferred coworker LPC? Ang gagawin ngayon, can you please add lahat ng pinili ninyong scores? So from 1 to 18, may mga pinili kayo na numbers, no, numerical values. Paki-add po silang lahat. Yan. Kung kailangan ng calculator, gamit po tayo. Calculator. Yan. Sige. Simulan na po natin. 2 minutes para mag-add. Hindi naman po kailangan sabihin yung name ng coworker. Pero sa leadership, kung gusto talaga natin may magbago at gusto nyo talagang i-call out, nasa inyo po ang desisyon. Ito na ang tamang panahon para malaman nila kung bakit kayo nag-score ng ganito sa kanila. Sige po. Na-add na po ba? Sige. Bigyan pa po natin ng konting oras. So yung imaginary person po na napili natin, ito rin po yung makakatulong sa inyo. Paano tayo makikipag-work or collaborate with them? Sige. Kung natapos na po nating mag-addition, no, ng ating mga scores, gusto natin malaman, no, meron ba ditong may score na 57 and below? Meron, isa. Ilan pa? Ang 57 and below, isa lang. Dalawa, 57 and below. Meron pa ba? 57 and below.
sa mga imaginary personnel na ito. Sinong gustong mag-share? O, yung mga nakakuha muna ng 57 and below. Yan. Meron bang gusto mag-share ng 57 and below? Dalawa lang naman to. So, babanggitin mo lang, ano yung mga qualities na yon sa palagay mo, bakit mababa yung score? At sabihin natin na ikaw ay task-oriented. Sige. Miss Therese. Wait, may 1,900 viewers. Baka may nakakakilala. Para sa 1,900 viewers, imaginary lang naman po ito. Wait. Lahat ng scores, no, sir? Okay. Sige. I gave this person, for item number 1, I gave this person a score of 3. No, sa unpleasant. 3. Actually, ang average score ko is mataas na yung 3. 4 pala, 4. 4. For Lahat items 18. 1 to 18. And pinaka glaring score is the nasty. Talaga, doon ko siya nilagay. Kasi siguro... Hindi ka naman talagang galit sa kanya. No, I based my scoring doon sa mga... paano ba? Transactions or meetings that I had with this person. Especially if lahat naman yun is about work. But yun nga yung someone told me, kasi very frustrating and disappointing na kasi yung nangyayari. To the point nga na meron, natanong nga ni Sir Joseph kanina no, kung pumapasok ba tayo na depressed na. So dumating sa point na yun. So when another friend or colleague told me na hindi, it's not the library that is being politicized, it's the person. So doon ako nakaintindi na hindi nila ginigipit yung unit na kung saan ka. It's because yung taong nandoon. So every time yung transaction is, for example, no, renewal lang ng mga subscriptions, so ang daming hinihingi na requirements or kahit nakapag-submit ka na ng mga supporting documents like statistics or feedback from users, meron pa rin hinihingi sa'yo to justify your request. Kahit na hindi naman na dapat. Kasi diba, if you are offering degree programs, dapat ano na yun, alam mo na yun na kailangan mong i-comply na meron kang subscriptions, meron kang i-offer dapat sa mga estudyante mo. But because of this person, no, nagiging mahirap yung pag-comply mo or pag-perform mo ng trabaho mo dahil ganun yung attitude niya towards doon sa department or sa tao na nasa department na yun. So I gave her super low score. Just because of the experiences that I had with this person. Yun po. She's just so nasty. Okay, sige. Thank you. Thank you, Miss Therese, for being Thank you brave po. and sharing with us your experience with your LPC. Who else would like to share their experiences? Someone na nasa middle, meron ba? Nasa middle LPC? Hi po. Yes po. Sige, go ahead. Well, actually po, ayun, I got 63. Yeah, borderline. Pa-borderline na siya. But ayun po, naku, baka Ano yung naging- lowest dun sa 18 na... Oo, tama po yan. Ano po yung lowest dun sa 18? May binigay ka bang I think 3 po. 3 Ayan. yung lowest. 3 is the lowest po. Okay. Ayan, but then this person, ayan na nga, para ano. This person naman po is, ayan, from my previous work. Oh, marami naman akong work, so bahala na sila kung sino nanonood man sila. Ayun po. Sa number 1 po is, di ba yung pleasant or unpleasant? So I gave them, charot. Ano lang tayo. I gave this person 3 po. Ayan, for parang leaning towards unpleasant because, yun, as Ma'am Therese said kanina, parang totoo yun, nangyayari talaga siya na parang hindi yung office talaga. It's the person. That's why
na-experience namin dati sa live na, ayun, hindi, if we have requests, ganyan, for anything, which is under the scope of their, of their section or their, division, ganyan. Hindi na pagbibigyan, mga ganon. Or ibibigay sa'yo yung pinakapangit, yung mga ganon. Ito po ba, sir, ay nararamdaman mo lang o nadja-justify talaga na dahil na-compare mo yung na-receive mo with the other department? Yes. Yes, ganon din siya. Oo. Base doon, ganon po. Then, ano pa ba? Yung mga lowest na lang po siguro yung, or pwede rin naman, sige, ilagay ko po siguro yung pinakamataas ko sa kanya ay 5 po. Siguro interesting, ayun pa, yung boring or interesting. Siguro sa 5 ko siya nilagay kasi parang yung kanyang personality ay napaka-interesting for someone. For someone